Good morning, my good friend. Good morning, DJ. Salamat po sa inyo pong panahon. Okay, Father Dean, meron ho kayong post sa Facebook at dito nga po may binabanggit kayo na mga pagsang-ayon ninyo doon po sa mga may puna sa naging desisyon sa MR ng House dito po sa impeachment ni VP Sara. Ano po ito, Father Dean? Well, unang-una, Ted, the Constitution, maliwanag sa atin sa Ligang Batas na ang impeachment ay isang proseso na binibigay ng saligang batas sa Kongreso. Yung pagtanggap ng complaint, pag-refer niya sa committee, relevant committee, Committee on Justice, at pag-file ng articles of impeachment sa Senado ay isang poder na binibigay sa House of Representatives at ang trial ay poder na binibigay sa Senado. Kaya pinupuna ko ang panghimasok ng Korte Suprema with all due respect sa kanila sa pag-i-interpret sa mga reglamento na nauukol sa impeachment kasi ito ay maliwanag na binigay ng saligang batas sa Kongreso. Opo. Yun ang basis ng aking pagpunated. And ang mangyayari ngayon dito, Kongreso mismo ay parang nasasapawan na ang kanyang kakayahan na mag-interpret sa kanyang sariling mga reglamento na uukol sa impeachment. Opo. Yan po, Father Dean, ay sa pangkalahatan ba at hindi na po natin maari nga sana po kung mamarapatin po ninyo, tukuyin lamang yung pong munang punto noong unang tatlong complaint na deemed initiated na pala at yung pang-apat po na complaint na dumaan sa second mode ay unconstitutional. Doon po sa puntong yon, meron ho ba talagang basis naman po ang Supreme Court para sabihin na yung initiation nito nung ito'y inihain sa inyo pero inyong ibinudega at hindi agad na i-transmit sa tanggapan ng Speaker? Yun ang problema, Ted, kasi for example, sinasabi ng Supreme Court na by the time the complaint was referred to the Committee on Justice, nag-lapse na yung panahon. In other words, may bagong interpretation sila ng 10 days within which to calendar the complaint and 4 days within which to refer. Ang pagbasa nila ngayon, naayon sa Supreme Court, ay 10 days when Congress is in session. 4 days when Congress is in session. So, since it was filed or since it was referred to the committee when Congress was not in session, nag-lapse na yung 4 days at sinasabi ng Supreme Court, dahil sa nag-lapse na yung 4 days, deemed initiated na yung complaint and therefore subject to the 1-year ban. Opo. 4 days ho ba, Dean, Father Dean, o 3 days? Well, the Supreme Court says there is a period of 10 days within which to calendar or to calendar the complaint and 3 session days. Opo. To Yes, refer sir. to the Opo. proper committee. Opo. Yeah. Yes, sir. Just to... 3 session days. Opo, okay. Yung nga, pati ho yung... But you see, ito yung problema, Ted, kasi may bagong pagbabasa na naman. 10 days when Congress is in session, 3 days when Congress is in session. Ang pinupuna ko dito, since ang mga proseso na ito ay binigay na maliwanag ng saligang batas sa Kongreso, dapat Kongreso ang mag-interpret kung anong ibig sabihin ng mga reglamento nito. Oo nga po. Kasi nga pati po yung definition nga ng session days na meron po nga naman dapat na ang Kongreso po
dapat hindi na ho sana nga pinakikialaman. Dahil nga ito kaninyo ay sole prerogative ng kanilang co-equal branch of government. Kapag po ganyan, Exactly. kapag po ganyan din na naglabas na po ng final decision at sabi daw ho, wala nang tatanggapin pang anuman pong mga motion, ano po ang remedyo ho kapag ganyan? Yan ho ba, nga pala, matatawag po na, ano po ang tawag dyan? Judicial overreach o grave abuse of discretion? Yeah, well, alam mo, ang talagang basic problem dito ay ang ating 1987 Constitution, Ted. Kasi doon sa 1987 Constitution natin, sa Article 8, Section 1, sinasabi na ang judicial power ay sinasakop niya ang pag-determine kung may grave abuse of discretion on the part of any office or agency of government. Kaya pwedeng panghimasukan lahat ng Supreme Court ang ginagawa ng bawat opisina or departamento dahil sa provision na yan. So, yeah, that is a case of judicial overreach kasi may mga nauunang decision. For example, I cited in my post a 1960 decision of the U.S. Supreme Court, Baker versus Carr, na doon sinasabi na pag ang saligang batas ay binigay sa isang political branch na maliwanag ng isang poder, dapat hindi yan subject to judicial review. Well, you are asking, Ted, kung ano ang pwedeng solusyon. Ang Yes. pwedeng solusyon ay for the Congress to issue a new set of rules according to its own interpretation habang walang kaso, to proceed according to the new rules. Or the more lasting and more permanent solution would be really for Congress to use its power to amend the Constitution at alisin yung or ilagay na except when the legislative and the executive branches interpret powers entrusted to them by this Constitution. Yun ang pinopropose ko. Opo. Para ho mas klaro din din yung unang naging desisyon, and then ito nga pong MR na ito na kanila pong desisyon kahapon inilabas po yung hatol. Din hindi ba doon sa una talaga pong ang sinasabi yung second mode, supposed to be po ito po yung pagkakaroon lamang ng 1/3 na boto ng mga miyembro ng Kamara. At ito ho ay verified na, meaning sinumpaan ng mga miyembro at agad na itong may tuturing na articles of impeachment at maaari na po itong ipanek sa Senado and trial shall forthwith proceed. Ang sabi po nung unang desisyon na kahit na po second mode, dadaan pa rin sa due process, meaning kailangan po pa rin ng pagdinig ng Committee on Justice. Tama ho ba yun? Pero ngayon pong pangalawa na desisyon, binago nila at nilagyan nila ng mga salita na sa ngayon, pwede pa rin po itong second mode, pero meron ng prerogative ang Kamara kung gusto nila itong idaan sa Committee on Justice hearing para po sa ilang mga purpose. That is correct. Pero meron din dinagdag sila, no? So under the second mode, which is articles of impeachment signed and verified by at least 1/3 of its members, the first condition is dapat walang naunang na-file na complaint na naka-refer sa committee, and then the complaint must be supplied to each House member before the complaint can be verified and signed by the members. No? So, Din Mel, dito po kasi po sabi nga po ng iba na
klaro naman yung provision po nitong pinag-uusapan natin. Ano ho? Ito ho kasi ay doon sa provision under sa Saligang Batas, ano po, number 4, section... Article 11. Opo. Oh, In case the Article 11, verified Section 4. complaint, okay, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Relevant to that, meron po ditong sa House Rules, sa initiating impeachment, kasama na po nga dito ito. At dito po, hindi nga pinag-uusapan na dadaan pa ito sa Committee on Justice o kaya po yung hinihingi na kinakailangan bigyan mo ng tagi-isang kopya po ang lahat ng mga ebidensya, etc. So ngayon, sa desisyon ng Supreme Court, inuutusan nila ang Kamara na gawin nyo yung rules na iyan. Ganun ho ba yun? That's exactly what I find objectionable. Kasi maliwanag na sa Saligang Batas, all that's needed is that if 1/3 of the members of the House of Representatives endorse the complaint, though that complaint becomes the articles of impeachment. Ngayon, may dinagdag at sinasabi, bagong mag-endorso ang mababang kapulungan, dapat mabigyan sila lahat ng kopya ng complaint. Opo. Well, do not also forget that in the earlier decision, isang requirement na binaba ng Supreme Court ay dapat may pruweba na binasa at naintindihan ng mga miyembro ng ng mababang kapulungan ang complaint. Ngayon, sa itong MR na ito, wala na yung requirement na yon. Basta mabigyan sila ng tigisa nilang kopya. Opo, opo. So, ano ang implikasyon nito, Father Dean, sa mga impeachment na maaaring ihain sa susunod na pagkakataon? Well, since the Supreme Court has already laid down these rules, dapat the impeachment complaints filed must comply with these rules. Otherwise na naman po, sasabihin. Yeah, otherwise they will be deemed they will be deemed to have lapsed again, and then the 1-year ban will set in. Okay. Sige po. Doon sa initiation siguro medyo ngayon mas klaro na at palagay ko naman lahat ay natuto na. Pero doon sa second mode, Father Dean, kasi kung susundin mo itong panuntunan ng Supreme Court, lumalabas na labag sa Saligang Batas yung impeachment ni CJ Corona at saka ni Joseph Estrada na dumaan sa second mode. That's exact. Alam mo kasi, Ted, generally rules like this should be applied to should be applied prospectively. Yes. Opo. Yeah. Pero meron naman sinasabi dito ang Supreme Court na that kind of an argument can be invoked only by the innocent party. At ang implikasyon nito ay parang sinadya ng mababang kapulungan ang maling proseso. So, yun ang mga offensive na parte ng decision. Decision para sinadya. Anyway, kaya ko lang po nabanggit nga yun, yung dalawang impeachment na iyon. Kasi nga, yung aming mga nakausap po, Father Dean, na mga, I think, isa po sa mga framers ng Constitution, sinasabi nga nila na may wisdom yan kung bakit may second mode. Di po ba? May dahilan yan kapag kontrolado ng presidente ang majority ng members ng Congress, kapag yung mga testigo ay pwedeng takutin. Kaya meron pong isang mode na ang trial na nga po, ang due process sa Senado na. So in this case nga po na may bago na namang panuntunan, dito ho talagang obligado po ang Kongreso, hindi na maaaring dumaan sa second mode na ito hanggat hindi nagkakaroon ng kopya ang bawat miyembro, nakapagpapanumpa separately ang bawat miyembro sa kanila pong ihahain na articles of impeachment. Ganun po ba yung Father Dean? I think naman all that is required by this new Supreme Court interpretation is that each should be given a copy. So there is no more
well, at least dito sa sa resolution nila, there does not seem to be any requirement that questions be asked by the members of the lower house. It seems to be enough that the members of the lower house, before they endorse, have had a chance or are given a copy of the impeachment complaint. Okay, sige po. So, sir, yun hong kanilang desisyon na binibigyan ngayon ng option nga o prerogative kung yan ba didinggin pa ninyo sa Committee on Justice, etc. Din, ito ho bang ganito pong panuntunan na inilabas ng Supreme Court kung sakasakaling ang gawin ng Kamara ay hindi na po kunin yung prerogative na yon at ihain na naman nila ng direkta, may chance pa rin na naman mag-iba ng desisyon o kaisipan ang Supreme Court. What do you mean there? What do you mean? Opo, kasi 'di ba ho ang sinasabi dito ngayon sa kanila pong amendment, 'di ba, sa kanilang unang desisyon, ang sinasabi po ngayon, tungkol dito sa Section 2 ng Rules of Impeachment, ang binabanggit nila, the House may optionally, upon its own prerogative, refer an impeachment complaint already endorsed by at least one-third of all its members to the Committee on Justice only for the following purposes. Ito na po yun. Yung mag-hearing sila ulit, kunin yung mga ebidensya, etc., etc. So, dito ho na naman, kasi nagbago na naman sila eh. So, dito po, kapag ito ay hindi nila ginawa, pwede ho na naman pong kapag nagkaroon ng gantong second mode na muling sabihin ng Supreme Court, mali na naman kayo. Dapat kayo mag-hearing sa Committee on Justice. No, because under their interpretation, that hearing is only optional. The second mode is preserved, which is that the House of Representatives by one-third can directly endorse the articles of impeachment subject to that provision that I told you na each of them must have a copy prior to the endorsement. So whether to conduct a hearing or not, it's not required. It's optional on their part. Okay, opo. Ito na ngayon, kumbaga, ang magiging panuntunan. So, Father Dean, yung pong mga iba na ang sinasabi, sandali lang, kung overreach na ito, kung ito ay pang-abuso na rin sa kanilang kapangyarihan, ang isa sa mga kaparaanan na maaaring gawin dito, maghain ng impeachment ang mga mambabatas laban sa mga maestrado. Pero sabi nila, baka magkaroon ng constitutional crisis pag ganon. Ano ang yung take sa ganun pong kaisipan? Yeah, even I would not favor that. I objected to this overreach of judicial power, but I would not go so far as to encourage impeachment. Kasi impeachment of the justices, guguluhin niya ang structure ng government natin. Our government is such na carefully calibrated ang powers ng three branches. At when you paralyze one branch, because an impeachment complaint is filed against all its members, don't forget, this resolution was unanimous, no? So if you want to impeach, you'll have to impeach all of them. The careful calibration of the three branches will be disturbed. But so the real way for me, Ted, and to overcome situations like this is really by amending the Constitution. At inuulit ko yung una kong sinabi, ang nagdulot ng lahat ng problema ito ay yung provision na pumasok sa 1987 Constitution natin na dati-rati wala naman sa definition ng judicial power. Nung dinagdag yung second paragraph or yung second clause doon sa definition ng judicial power sa Article 8, Section 1 na, and to determine whether there has been grave abuse of discretion on the part of any office or agency of government, yun ang nagbigay ng susi sa ating kataas-taasang hukuman na himasok sa halos lahat ng desisyon ng anumang opisina o sangayon ng gobyerno.
Ayun, kaya nga po sabi ho ninyo that you agree dito po sa mga sinasabi nila UP Law Dean Raul Pangalagan, yung dating Law Dean, claiming for the Supreme Court the sole power to interpret the Constitution and to interpret it with definitiveness is to misrepresent the fundamental law. Opo, yan po sinasabi nyo. Alright, so Father Dean, pero ngayon pa lang din daw ho, meron ng constitutional crisis kasi it seems daw, sabi ho ng mga nakikinig sa atin ngayon, that the Supreme Court is declaring the Constitution unconstitutional. Dito po. Dito sa sa kanilang naging desisyon din. The Supreme Court has read the Constitution in a way different from the way the Congress has read it. That's what's happening actually. Yes. So really there is no constitutional crisis. Kasi for now, of course, Congress is bound by the decision of the Supreme Court unless it decides to promulgate a new set of rules or better yet, I keep on suggesting amend the Constitution to remove that power of the Supreme Court. Okay, sir. Sige po. Well said. Alam mo, Ted, under U.S. constitutional law, at halos pareho naman ang constitutions natin, pag ang isang bagay ay maliwanag na binigay ng Constitution sa political branches of government, hindi ine-entertain ng Supreme Court ang mga question na yan. Kasi ginagalang niya ang coordinate branch of government. Oo nga po. At basic po nga nila yan na itinuturo po sa College of Law. Opo, basic. Yes. Opo, basic. Well, anyway, siguro din naman, Father Dean, basic din na kapag nagkamali ang mga mabababang antas ng hukuman at ito po ay itinatama ng kataas-taasang hukuman, kapag ang kataas-taasang hukuman po nagkamali, ang tawag doon batas. Okay. Father Dean, salamat po na marami ha. Sa ulitin po. Okay, Ted. Anytime. Salamat po na marami. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!